Tsokolate de Batirol. Halika, tikman natin. Masarap na merienda, inumin at magandang tema ng kainan. Iyan daw ang may pagmamalaki ng Tsokolate de Batirol. Isang kainan na kilala sa kanilang pang-umagahan at merienda. Madami-dami na din na nagpunta sa kanilang kainan. Kalimitan ang sinasabi ay mahal ang mga pagkain, palpak ang serbisyo ng mga serbidor at mabagal ang pagsisilbi. Habang ang iba naman ang sabi ay maganda ang lugar, nakakawili ang mga serbidor at masarap daw talaga ang kanilang mga inumin. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Baguio! May layong 3 at 7 kilometro pasimula sa kalye ng Sesyon. Ito ay matatagpuan sa Igorot Park, Camp John Hay, Baguio, Benguet. Sila ay nagbubukas ng alas 8 ng umaga at nagsasara naman ng alas 9 ng gabi, araw-araw. Makikita sa lugar na sadyang matao at napupuno din ng paradahan. Heto nga at umorder kami ng inihaw na pusit, 6 na pirasong barbecue, garlic rice, cheese bibingka, traditional blend at Baguio blend naman sa tsokolate. Tikman na natin! Ang una ay ang inihaw na pusit. Ito ay isang buo na ang isinisilbi. Malambot at maayos ang pagkakaluto. Diba? Malambot, di malanta. Lasang-lasa mo ang sarap ng tusta. Masarap kahit hindi isawsaw sa toyo at sili. Sa halagang 430, ito ay pasado. Sa cheese bibingka naman, ito ay malambot at kumpleto ang sangkap. Masarap din, may nyog sa ibabaw. Mas masarap sana kung medyo hilaw sa loob. Sa halagang 225, ito ay pwede na. Sa barbecue naman ay hindi gaano matamis, balot na balot ng sarsang karne, tamang-tamang timpla, medyo kaiba lamang ang pagkakatusok. Malambot naman, sa halagang 235, medyo may presyo. Ito ay magaganda yung cut na medyo malaki. Apal. Pwede na. Sa tsokolate naman na tradisyonal, ito ay matubig o aguado at may kaunting tamis. Hindi ko ito masyado nagustuhan pagkat wala silang isinisilbing tsokolate espresso o medyo mapait. Sa presyong 190, ito ay pwede na. Sa tsokolate naman na Baguio blend na ang kaibahan ay may kaunting lasa ng presa. Ganon din, masarap naman. Medyo mapresyo din. Sa presyong 200, ito ay pwede na. Yung tsokolate, hindi ako parang satisfied kasi hindi ka namili kung aguado o ba tsokolate or Hindi ka pala ni-welcome eh. Ha? Hindi ka pala ni-welcome. Nang Matamis sa'yo eh. pagka nga aguado, matamis. Pagka nga yung mapait yung yun yung special. Yun nga, hindi ka pala Malapot. The more na audio. Yun nga, hindi ka nga welcome. Hindi ako welcome dito. Sa akin, bitter. Hindi yung order naman. Baka ganun, no? Alam. Baka yung traditional blend is tsokolate Oo. Hindi lang nila alam i-emphasize kasi baka hindi nila alam yung history. Or pwedeng hindi na nila inano yung history. Kasi wala silang pakialam doon. Hindi naman siguro. Baka mahaba-habang explanation. Baka Gen Z may-ari. Sa pagsusuri sa kanilang mga pagkain, masasabi ko na bumaba ang kanilang grado. Pagkat nakatikim na ako ng mas masarap at mas mura pa sa kanila. Sa inumin ay mayroon akong inaasahan na hindi nila maibigay. Isa na dito ang pagsisilbi ng tsokolate sa Batirol na pangalan mismo ng kanilang kainan. Kailangan nilang iangkop ang serbisyo nila sa pangalan ng kanilang kainan. Sa pagsusuri naman sa kanilang kainan ay masasabi ko na magandang-maganda nga ang kanilang lugar. Marahil isa na din ito sa rason kung bakit medyo mataas ang kanilang pagpepresyo. Babalik pa ba kami dito? Marahil ay oo, bigyan pa natin ng pagkakataon. Ito yung tinatawag na poverty porn. Ha? Poverty porn. Pinakain mo siya tapos isushoot mo. Loko ka talaga. Yan yung ginagawa ng mga vlogger. Papakainin ka tapos isushoot ka. Diba? Oo.
Parang kakagatin ako eh. Parang kulang na yung binigay mo, himas ka pa ng himas. Kung nagustuhan mo ang mga gaytong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong i-follow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panlasa. Maaari kayong magkomento kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!